Good evening, beloved in the Lord. Kumusta po kayo? Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Buhay pa po tayo. Dapat araw-araw ganun po ang ating pagsalubong sa araw, mga kapatid. Pagsalubong na mayroong pagpupuri sa Panginoon at pagpapasalamat. Kasi nga, maaaring kung panahon na natin ay kunin na tayo ng Panginoon. Pero ito ngayon, buhay pa tayo at patuloy natin na i-enjoy ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, again, may I remind you, we will be studying the book of 2 Peter. Natapos po tayo sa 1 Peter and we are now in 2 Peter. At I believe marami tayong makukuhang mga katotohanan po dito. Kailangan lang po na samahan po ako ninyo na araw-araw magbasa nitong aklat na ito. Kasi 3 chapters lang naman po ito. 3 chapters. So, meaning, madali lang po basahin po ito mga kapatid, mga kaibigan. So, isang upuan lang, mabasa po natin ito, at syempre, matapos natin. Of course, hindi naman agad-agad maiintindihan siguro lahat ng mga bagay dito. Pero naniniwala po ako na mayroon tayong makukuhang katotohanan. At madali nating maintindihan kung sa pasimula pa man ay nagbasa na po tayo. Para sa verse by verse na pag-aral po natin ay makita agad natin na oo nga, salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Hindi opinion ni Pastor Alamer, hindi po. I do not preach my opinion here. And alam naman ninyo, kahit na yung mga personal testimonies na totoong-totoo naman po talaga na nangyari sa akin, pero parang iniiwasan ko pa rin na ipahayag yon unless otherwise na ang Banal na Espiritu nag-uudyok po sa atin. Kasi ang may kapangyarihan po talaga, may inherent power, ay yung salita ng Diyos. Hindi po yung mga eksperyensya, testimonies, while pwedeng gamitin niya ng Panginoon as a bridge towards the truth. And yet, the power of the Word of God na inherent po, yun po talagang kailangan natin. So, sana po, samahan po ninyo akong muli dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, we'll start today, the book of 2 Peter, at tingnan po lang natin ito sa overview na pagtingin. We will start with verse by verse study. Ang aklat na ito, mga kapatid, alam ba ninyo, ito ang last na inapprove na maging kaparte ng canonical scriptures. Ang ibig sabihin, ang mga nasulat po kasi noon ay kailangang padaanin sa tinatawag canon or measuring rod. At sinisiyasat po yun ng mga scholars, ng mga Jewish scholars, at tinitingnan kung ito nga ay talagang salita ng Diyos na ayon sa ibang mga nasulat at hindi nagkukontra, o kaya ito ay parang isa sa mga sabihin natin spurious writings. So, itong 2 Peter, mga kapatid, hindi agad-agad ito naaprubahan. In fact, sabi ng mga nag-aral, it took about 200 years after the death of Christ saka naaprubahan po ito. And by the way, ito rin ang last book na naisulat sa New Testament. So, akala ko nga noon, ang Book of Revelation, ang last na nasulat, hindi pala. Ang last pala na naisulat, itong 2 Peter. So, maaring may mga alam na si Apostol Pedro sa ibang mga aklat, hindi lang yung sa Old Testament, maging sa New Testament. In fact, nabanggit nga po niya dito sa last part ng 2 Peter chapter 3, binabanggit niya dito si Apostol Pablo at ang mga writings ni Apostol Pablo. So meaning, talagang huli nga ito na naisulat at may mga background na siya sa mga naisulat o nabasa na rin niya itong mga naisulat ng iba. So, parang may overview siya sa mga bagay na mangyayari.
So, mga kapatid, tiningnan ko rin po kung ano ang puwedeng masabi nating common theme, common na theme dito. Kasi lahat halos ng mga aklat, mga sulat in particular, may common theme po 'yun. For example, halimbawa ang Book of Philippians, pinapakita doon ang ating rejoicing in the Lord. Parang common theme 'yon. Sa Book of Romans is justification by faith on Christ and then the effect noon. And then, of course, sa iba pang mga aklat, may tinatawag common theme. Pero ito, mga kapatid, parang wala kang makitang common theme. But rather, ang repetition po ng mga salita. Iisa naman sa mga rules of interpretation, mga kapatid, ay pansinin mo rin, try to observe the repetitions of words and phrases. Dahil doon sa mga repetitions na yon, may in-emphasize po yon. May in-emphasize. Kaya, nang tingnan po natin ito, basahin natin ng paulit-ulit, ay talagang may mga words na repeatedly isinusulat o binabanggit dito ni Apostol Pedro. At ito nga po ang salitang reminder. Kaya binigyan natin ito ng title, The Book of Reminders. Ang aklat ng pagpapaalaala. Oo, kailangan po natin talagang paalalahanan. We are prone to forget. Ganun po talaga tayo. Kaya't kailangan tayong paalalahanan. At itong paalaala, mga kapatid, paalaala ng isang matanda. Matanda. Kasi mababasa rin ninyo na si Apostol Pedro, several times binabanggit niya na sabi niya, malapit na akong umalis sa tabernakulong ito. Meaning sa kanyang katawan. Malapit na. At gusto ko kong ipaalala sa inyo mga bagay nito. So meaning, mahina na siguro ang katawan niya at talagang sinasabi na sa kanya ng Panginoon na malapit na siyang kunin. So hindi niya agad o hindi niya pwede na pabayaan itong mga minamahal niyang mga kapatiran na dapat mabigyan ng paalala. So ganun po yun eh. So napakaganda ng mga katotohanan po dito. And I urge you, by the grace of the Lord, to really read it. And then, not only learn, but be fed. Not only be informed, but be nourished. Kasi ganun po talaga ang target natin. So, the Book of Reminders, studies on 2 Peter. So, we start reading some verses na magpakita sa atin ng mga reminders po na ito. For example, ito, verse 12 ng chapter 1. Sabi niya dito, for this reason, I will not be negligent to remind you always of these things, though you know and are established in the present truth. Kahit na alam ko, na alam na ninyo itong katotohanan ito, at talagang nakatayo na kayo dyan. Sigurado na kayo dyan. Pero gusto ko kayong paalalahanan. Hindi ko ito dapat napabayaan. Ang ganda mga kapatid, parang isang ama na nang malapit ng mamatay, inipon niya ang kanyang mga anak at sinabi niya, anak, malapit na akong kunin ng Panginoon. Hindi pwede na hindi ko kayo paalalahanan. Maraming beses nang napakinggan nyo ito at alam ko na alam na ninyo ito. Hindi lang na napakinggan ninyo, napanood ninyo, kung paano natin ito pinamumuhay. Parang ganon. And so, the old man is trying to remind the young men, tayo nga yon. And then another verse is this one, 13 and 14. Sunod-sunod po yon. Yes, I think it is right, as long as I am in this tent, to stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. So ito nga sinasabi ko kanina, paalala ng matanda. Alam niya Apostol Pedro, kukunin na siya ng Panginoon. Ipinaalam sa kanya ng Panginoon. Meaning, malapit ang kanyang relasyon sa Panginoon. His spirit is in tune with the Spirit of God. And so, nararamdaman, nadidiscern ng kanyang espiritu. Ang tawag dito, intuition. Nadidiscern ng kanyang espiritu ang kalooban ng Panginoon
na malapit na nga siyang kunin ng Panginoon. Besides, siguro nararamdaman na rin niya na pahina na ang kanyang katawan dahil matanda na nga. Pero sabi niya, I think tama ito. Tama ito na ginagawa ko. Habang ako ay nasa tuldang ito, paalalahanan ko kayo. Dahil malapit na akong kunin ng Panginoon, gusto kong maalaala ninyo ito. So, this is the repetition, mga kapatid. Repetition. Pagdating mo sa verse 15, ganun pa rin. Sabi niya dito, moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. So, hindi po ito na parang nag-uliani na si Apostol Pedro, yung tinatawag senility na nagkakalimot-limot na siya, kaya repetition na lang ito, paulit-ulit na lang siya nasabi. No, it's not. May mga targets po siya dito, na yun ang pag-aaralan natin ngayon, na talagang kailangang paalalahanan, hindi lang po yung mga sinulatan niya, kundi maging tayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, circular letter po ito. Hindi lang ito ang intention para sa unang mga mananampalataya na nakatanggap ng sulat na ito noon, kundi para sa mga susunod pang mga mananampalataya hanggang sa huling panahon. So, sabi na dito, moreover, I will be careful to ensure that you always have a reminder of these things after my decease. Maglalagay na sana siya siguro ng pagtatapos, pero may moreover pa. May padagdag pa. Parang may note pa or PS pa. O postscript na parang ganon. So, pag chapter 3, ito naman ang sabi niya, Beloved, I now write to you the second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder. Ganyan na naman talaga. Sabi na, Beloved, sinusulat ko itong pangalawang sulat na ito. Katulad din ng nauna, I stir up your pure minds by way of reminder. So makikita nga po natin ito ang tema. This is the book of reminders. At ito ay kailangan din natin, mga kapatid, that we ought to be reminded of these things. And of course, mayroon pang insinuation dito sa verse 17 ng 2 Peter. Sabi niya dito, You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware, lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. So itong salitang, you know this beforehand, alam na ninyo ito, pero binabanggit pa rin niya. So this is also a reminder. A reminder. At napakahalaga, mga kapatid, ng mga bagay na gusto niyang huwag nating kalimutan. Foundational kasi ito ng mga bagay. Dapat hindi lang na nakatatak yan sa ating mga isipan, kundi nakasulat yan sa table of our hearts. Nakasulat po yon sa ating mga puso. At siyempre, dahil nga ito ay totoo, hindi nga po na dapat ibahala na o ng kung sino mang tunay na mananampalataya. So, we come now to the reminders. Some big reminders. I say big reminders kasi there are other reminders, pero ito yung parang big reminders na hindi natin pakinggan, pagbulay-bulayan, at talagang itatak sa ating mga puso't isipan. Big reminders. The first reminder, I believe, is this one. Reminder about the veracity of the Word of God. Ang pagpapaalaala sa kanila patungkol sa pagiging totoo ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay talagang totoo, anumang sinabi diyan ay talagang magkakatotoo. So, kailangan silang paalalahanan. Kailangan tayong paalalahanan na wala tayong ibang batayan ng ating pananampalataya at ng ating pamumuhay, kundi ang salita ng Diyos. Hindi po opinyon ng tao. Hindi po kung anong mga sinulat
ng mga leader ng relihiyon, ng mga aklat nila. Hindi po, but the Word of God. At ito ngayon, pinapakita ni Apostol Pedro ang veracity o ang paging totoo, ang paging makatotohanan ng salita ng Diyos. Ito po ang kanyang sinabi sa verse 16, for example. Sabi niya dito, "For we did not follow cunningly devised fables, when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty." Sabi na, hindi kami nagsalita sa inyo o nagsumunod kami sa mga bagay, yung mga fabulos lang o pabula lang, mga alamat, mga legends. No, it's not. These are not fables. Hindi ito myth na para bagang, anong tawag dito? Kwentong barbero? Hindi po ito. O kwentong kutsero? Hindi po. Talaga ito ay totoo nang ipinaalam namin sa inyo, ang kapangyarihan at ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito kwentong kutsero. Hindi ito kwentong barbero. Kundi kami mismo mga saksi. Saksi na nakakita. Yun mga kapatid. Eyewitnesses. And I tell you, wala na siguro ng pwede pang tumayo na isang bagay na ebidensya na hindi pwedeng mabali ay ang ebidensya ng mismo nakakita. Kaya nga sa korte natin, sa pinapakita yon, in the mouth of 2 or 3 witnesses. Ang pinakamataas na uri ng ebidensya yung nakita mismo. Nakita mismo ng witness ang nangyari. Hindi hearsay. Hindi hearsay. Nakita mismo. Eyewitnesses. Okay. So, itong sabi ni Pedro, sabi niya, kami mismo, we were eyewitnesses of the majesty. Ang tinutukoy niya dito, ang sinasabi sa verse 17, "For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ay tunay na eksperyensya na sinasabi ng Apostol Pedro, kami mismo nakakita, kasama kami doon. Tinutukoy po niya dito mga kapatid yung pag-akyat nila doon sa Mount of Transfiguration. Kung naalala ninyo, mababasa ninyo sa Matthew chapter 17 or in parallel chapter sa Mark chapter 9, na umakyat ang Panginoon doon sa Mount of Transfiguration kasama si Apostol Pedro, kasama si Juan at si Santiago. Itong parang mga inner core ng Panginoon. At habang sila ay nag-uusap doon, bigla silang nalambungan ng mga ulap, mapuputing mga ulap. At lumabas doon si Moises at si Elijah at napakita o nakarinig sila ng tinig mula sa langit na nagsasabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ano na mga kapatid, sinasabi dito ni Apostol Pedro, eyewitnesses kami nan. The preview of the glory of the coming of Christ. Nakakita kami nan. We are eyewitnesses. Totoo talaga. Totoo talaga ang salita ng Panginoon. And then, sabi niya sa verse 18, "And we heard this voice." So, hindi lang nakakita, nakarinig. Patotoo, Hindi ito hearsay na sinabi sa kanila ng kung sinong tao, na sinabi rin ng kung sinong tao. Hindi po yon. Chismis yun. Ngayong panahon, maraming fake news. Maraming fake news. Kung napapansin po ninyo, hindi masyado ako pumapatol sa mga pinupost dyan. Kung minsan, hindi masyado ako pumapatol eh. Kasi we have a way to trace kung totoo nga yan o hindi. At saka, hindi naman tayo nag-discredit sa kanila per se. But alam natin na kung minsan ipinasa lang sa atin, hindi rin natin binerify kung totoo nga o hindi. Di ba? Hindi tayo ganun. Pino-forward na rin natin. Ako naman, sa biyaya ng Panginoon, in-examine ko yun mga 2 times, 3 times. Hinahanap ko yung source kung gusto ko talagang pag-aralan. So the point is, marami tayong mga ganong klase ng mga fake news. Pero hindi ito fake news.
na sinasabi ni Apostol Pedro, nakakita kami, napakinggan namin. Hindi namin napakinggan sa kung sinong tao, napakinggan namin mismo ang tinig. We heard this voice which came from heaven. Kasama kami doon when we were with Him on the holy mountain. Mga kapatid, ito po ay sapat na sana. Sapat na sana ito na patotoo. Na magsasabi ang tao, oh, okay, totoo nga kasi mga saksi talaga na nakakita yan sila. Saksi na nakarinig dahil kasama sila. Pero pagbasa mo sa sunod na mga verses, makikita nyo that we have a sure more sure word of prophecy. Sabi ng verse 19, and so we have the prophetic word confirmed. Anong tinutukoy niya dito, prophetic word confirmed? He's now referring to the written word. The written word, maybe the Old Testament prophecies, o kaya yung mga nabasa na niya, doon sa sinasabi rin ng mga writers. Remember, sabi ko sa inyo kanina, nabasa niya ang sulat ni Apostol Pablo. Okay? You can read that in 2 Peter 3:16. Nabasa niya yon. At of course, Apostle Paul was talking about the second coming of the Lord. And so, sabi niya, we have the prophetic word confirmed. Anong ibig sabihin nga? Hindi lang po ang patotoo nila ang talagang batayan, which is, sabihin natin, subordinate to the written word. Pero itong nasulat na, the written word, it was confirmed by their witnesses o by their doon sa nakita po nila at napakinggan nila. Meaning, the Word of God, na if pinasulat na po, kinukonfirm ngayon itong mga testimonies. Testimonies ni Apostol Pedro, kasama si John at si James. And so we have the prophetic word confirmed. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Sigurado po tayo na itong mga nasulat sa salita ng Diyos, ang Biblia, totoo po yan. Hindi po yan magkakamali. Kaya nga mayroong tinatawag infallible. Pag sinabi infallible, hindi pwedeng magkamali. Hindi pwedeng magbago yan. Naalala ko yung sinabi ng, I think it was Ptolemy, Pope Ptolemy, na kung saan nagsabi si Galileo, it was Galilei, na nagsabi, the sun is the center of the universe. Dahil naniniwala doon ang malaking relihiyon na ang Earth ang center of the universe, nagalit yung Santo Papa, yung Ptolemy. I think it was Ptolemy. And then, pinakulong ito si Galileo. Kasi hindi daw pwede magkamali ang kung anong sinasabi ng Santo Papa. Infallible. Pero later on, nagbago sila. Alam niyo bakit? Napatunayan, mali yung kanilang sinabi na ang sanlibutan ang sentro ng universo. It was Copernicus. Si Copernicus, isang scientist din, sumulat siya ng aklat. The aklat, I think it was Revolutionibus Orbium Celestium. Nagpapatotoo na ang Earth ang umiikot sa araw. Nag-revolve around the sun. Hindi yung araw ang umiikot around the Earth. Pinagtawanan siya. Of course, na-publish niya yung sulat nang patay na siya. Kasi takot man siya makulong. Di ba? Pero tunay nga po ang sinabi ni Copernicus. Mali yung sinabi ng Santo Papa na sabi nila, infallible. Grabe na pagka-infallible. Kaya nga kung pag-aralan nyo, nagbabago-bago ang mga pagtuturo ng reliyon. Ngayon nga, tinatanggap na itong, may mga gusto nang tumanggap ng third sex. Oo. Hindi nyo napakinggan? Yung hindi yung same-sex marriage, rather. Mayroon nang nagkasal. So, ganyan ba ang infallibility? No. Hindi natin maasahan ang katuruan ng tao dahil nagbabago-bago po yan. Ang mga tradisyon nagbabago-bago yan. Mga dogmas, papal bulls, nagbabago-bago po yan. Ina-adjust nila. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan magbabago.
It is infallible, it is inerrant, it is God-breathed kasi. So, itong sinasabi ni Apostol Pedro. And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. So, para itong liwanag na nandyan, nagniningning sa kadiliman. Ang ibig sabihin, this will guide us. This will guide us ang salita ng Panginoon. Totoo po talaga kung anong sinasabi. Bagamat hindi ito historical books, pero pag nagsabi po yan tungkol sa history, totoo nga po yan. That's why siguro kung ang magagawin natin, when we study prophecy, kasi may prophecy po dito sa Apostol Pedro na binabanggit, then ilagay natin ang ating sarili na parang si Apostol Pedro naglay ng mga principles, and then ilagay natin ang setting na sa ating kasalukuyang panahon, tingnan natin yung fulfillment ng mga principles na yon. Parang ganon, di ba? Upang we can trace history and maybe geography, just to confirm yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So, okay? So, napakaganda po. Now, verse 20 and 21. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Dapat alam daw natin ito. Hindi pwede ang salita ng Diyos interpretahin privately. Anong ibig sabihin? Privately. Hindi pwede itong interpretahin labas sa gustong ipakahulugan ng sumulat. Di ba? Halimbawa, sumulat ako, sabi ko, ako po ay pumunta sa Estados Unidos. Yon. Ngayon, interpretahin mo yon na ako ay pumunta sa Russia. Ay nako, mali po yun. Di ba? Mali po yun. So, mayroong tinatawag context. Naalala ko yung sinulat ni Karl Marx sa kanyang manifesto. Sinulat niya doon, sabi niya doon, tomorrow there is no class. Tomorrow there is no class. Ngayon, may mga sinabi pa siya before ng words o ng sentence na yon. At may sinabi pa siya matapos niyang sabihin yon. Kung pipick upin mo lang yon, taking that word or that sentence out of context, at ikaw, kung muguro ka, sasabihin mo, ay, salamat bukas, walang klase daw, walang klase, makapagpahinga naman tayo. O kaya ikaw ay estudyante, nakita mo rin yung na word na yon, pinick up mo lang, binigyan mo ng sarili mong kahulugan, ay, salamat bukas, walang klase, yay! No. Karl Marx does not mean it or did not mean it to be a setting in a classroom. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Karl Marx, yung founder ng communism. Ang ibig sabihin ni Karl Marx, darating daw ang araw, wala na ng mga first class, second class, third class na mga tao. Lahat daw ay pantay-pantay na. Tomorrow there is no class. Yun ang ibig niya sabihin. So do not take that out of context. Ganon din po yun sa pagbabasa ng mga aklat, lalo na po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, minsan na aawa ako, aywan ko kung may halong galit pa siguro. May awa na halong galit. Kasi makikita mo na ang very obvious na pag-twist ng scriptures. Ng mga false prophet especially. And hindi naman tayo agad-agad magpe-pray siguro na hatulan sila ng Panginoon. Pero, yon, makikita mo how they twisted the scriptures. For example, bigyan ko ng halimbawa, yung halimbawa tungkol dito sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Okay? Ang sasabihin, ang babasahin sa iyo, 1 Timothy chapter 2, verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O ano daw ito? Ilan ang Diyos? Isa lang. At
Sino itong si Kristo? Ilan ang mediator? Isa lang. Sino? Si Kristo. At ano daw si Kristo? Tao. Oh, tao. Kaya hindi siya Diyos. Naku, nabasa mo ba dyan na hindi siya Diyos? Ang nabasa mo tao. Kaya that's the problem of these people who are trying to interpret the verse in their own interpretation. Hindi mo dyan nabasa na si Kristo ay hindi Diyos. Ang nabasa mo si Kristo ay tao. Totoo nga. Bakit? Si Kristo ay nagkatawang tao. Di ba? So, but the problem is, kung hindi mo alam, iba yung binasa niya, iba yung ipinaintindi sa'yo. Basahin niyo po ang salita ng Diyos. From cover to cover, wala kang mababasa na si Kristo ay hindi Diyos. Wala. Doktrina yan ng relihiyon. Doktrina para dayaan at ipresentar nila ang kanilang Kristo na alisto. Mga kapatid, that's why we need to be reminded that the only basis for our faith and practice is the Word of God. Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. So, huwag kayong magalit kasi ito naman talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Knowing this, that first, that no prophecy of the Scriptures is of any private interpretation. Bawal po yon, interpretahin. Si Jesus ay pumunta ay umakyat sa bundok. Tapos sabihin mo, si Jesus ay umakyat sa kahoy. Ano ba yan? Di ba? For prophecy never came by the will of man. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ito na parang sa kagustuhan ng tao ay isinulat ang Biblia. Maging ang mga hula sa Biblia. Hindi po. Kundi, ang mga tao daw ng Diyos, holy men of God, nagsalita po sila as they were moved by the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ito na wala silang mga sentido. Parang very passive sila, na parang dinidiktahan lang sila ng banal na espiritu, parang nasa trance sila. Hindi po. But they are conscious ng kanilang sarili at ang kanilang mga sariling styles, and yet they were carried along by the Spirit of God, na kung ano ang gusto ng banal na espiritu na dapat maisulat, yun lang pong naisulat. Kaya nga pag sabi ng banal na espiritu, isulat mo ang pag-uusap ng Diyos at ni Satanas, pinasulat yun. Pinasulat kay Job. Ngayon mag-argue tayo, hindi yan salita ng Diyos dahil mayroong salita ni Satanas. Nako, very simplistic na pag-unawa, mga kapatid. Ipinasulat yan pati ng pag-uusap ni Satanas at ng Panginoon. Ipinasulat yun at sabi ng Panginoon, yun ang isulat mo para malaman ng tao na mayroon talagang Satanas na nag-argue. Ganun yun eh. So, this is the Word of God. At dapat, mga kapatid, dito po nababatay, dito ang pundasyon ng ating pananampalataya at ng ating practice, pamumuhay. Okay? And that's why sabi ni Apostol Pedro, hindi pwede na hindi ko kayo paalalahanan. Malapit na akong kunin ng Panginoon. Gusto ko kayong paalalahanan muli na ang salita ng Diyos, talagang totoo yan, hindi yan magkakamali. That is one of the big reminders. Ang pangalawa, mga kapatid, the second big reminder is this one, the danger of being deceived by the false prophets. Mayroong mga bulaang propeta. At sinasabi ni Apostol Pedro, darating ito mula mismo sa inyo, sa grupo ninyo. Dapat huwag kayong madala nila. So, reminders ito. Parang katulad ng isang tatay na sinasabi ko sa inyo kanina, ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak, ayaw niyang mapariwara ang kanyang mga anak, kaya't nagbigay ng mga paalaala. At ito ngayon ang paalaala sa atin. There is that danger of being deceived by the false prophet. Sabi sa verse 17 ng chapter 3 of 2 Peter. Sabi dito, you therefore, beloved, since you know this beforehand, beware, lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Now, tingnan po ninyo, beloved po ito, mga kapatid, meaning mga tunay na mananampalataya ito.
At pinaalalahanan sila ni Apostol Pedro, dahil alam na ninyo ito, na mayroong darating na mga false prophet. Mag-ingat kayo. Baka kayo mahulog sa pagiging matapat ninyo. Hindi po ito na mawawala ang kanilang kaligtasan kung madayaan sila. Hindi. But rather, ang kanilang faithful service to the Lord will be short-lived. Ibig sabihin, mawawala sila sa direksyon. Parang ganon. Isayang ng buhay nila. Hindi nila madadala ang kanilang pamilya. O, naalala ko noon, mayroon kaming na-witnessan noon, sumulat pa sa akin sa radio program ko noon. Ngayon ay teacher na siya. Pero naalala ko noon, estudyante pa siya noon diyan sa Kasiguran, sumulat siya sa amin. At hinanap namin siya para ma-follow up kasi na nararamdaman namin noon na talagang may naintindihan siya. And we found her doon sa parte ng Huban, diyan sa parte Lahong. And then we conducted a Bible study with her. Pero dahil malayo naman talaga noon, wala naman ang mayroon ako nung bisikleta. Paano mo nang bisikletahan yung Lahong? Ang Lahong, ano yun, mountainous pa yun. Ilang kilometro ba yan? Parang 35 kilometers from Sorsogon City. So, wala. Kahit motor, wala ako noon. At talagang hindi pwede. So, na madaling salita, hindi namin na-follow up. Several years after, pumunta sa akin yon. Pumunta sa akin dito at nagsabi niya sa akin, Pastor, ganito na po ang nangyari sa akin. Alam nyo, na-follow up siya ng isang cult. Na-follow up siya. Yung Faith Plus Works na doktrina at may doktrina pa na huwag kang kakain itong mga bagay na ito dahil marumi ito. Yon, ganon. Yung nag-observe ng Sabbath. Okay. So, madaling salita, nalungkot ako, mga kapatid. Kasi nga, I failed to follow her up. And so, I started talking to her and then, binibigay ko sa kanya mga pagkakaiba. Ito sabi kong sana sabi ng salita ng Diyos. At talagang kumbinsido naman siya, nandoon. Salita talaga ng Diyos. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ni sa paglabag sa kautusan. At naniwala siya doon. Sabi niya, oo nga, tama nga ito eh. Pero alam niyo ang malungkot, sabi niya sa akin, ang problema, Pastor, ang pamilya ko, nadala ko na dito sa kulto, sa maling relihiyon. Nalungkot ba ako, mga kapatid? Siya, I believe kung tunay siya na naligtas, hindi naman mawawalan kanyang kaligtasan. But she fell from her steadfastness. Hinaninayang. At ang mga kasama niya, kakilala niya, hindi na naging tunay na mga kasama sa bahay, hindi naging tunay na mananampalataya. Ito ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro. Sabi niya, lest you fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. And so we are to be reminded. Okay? Kailangan tayong paalalahanan. At paano tayo lalakas na hindi tayo madayaan nito mga false prophets? Sa susunod ng mga pag-aaral natin, we will dig on that. Okay? So, ito pa ang sabi diya sa verse 1 ng chapter 2. But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you. Among you, meaning lalabas sa kanila, sa grupo nila, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. So mayroon talaga mga false prophet. At pinalalahanan sila dito na mag-ingat nga po sila. And verse 2, and many will follow their destructive ways, because of whom the way of truth will be blasphemed. Kung mayroong false prophet noon, mas marami po ngayon, mga kapatid. So when we discuss about these things sa chapter 2, titingnan natin, by the warrant of the Word of God, we will try to expose some of the false prophets in our days. By the grace of the Lord. Without, sabihin natin, proud spirit, and without anger towards them. But rather, they need to be exposed para wala silang madayaan. Makaiwas sa pandaraya. By the grace of the Lord, we will do that.
So, you pray with your servant. Okay? Now, pangatlong reminders at tatapos na po tayo dito. The third reminder is the certainty of the coming of the Lord and His judgment on those who did not repent. Ang katiyakan na talagang darating ang Panginoong Hesukristo at ang katiyakan na hahatulan niya ang sanlibutan ito. We'll be dealing with this also, mga kapatid. And by the grace of the Lord, dito tayo mag-expound siguro doon sa mga naobserbahan natin ngayon ng fulfillment of those prophecies. Kung si Apostol Pedro tayo ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? With this kind of, reminders. Ano kaya sasabihin niya? Sigurado ako magdidetalye siya ng ilang mga bagay na sa kanyang kasalukuyang panahon ay alam niya na nangyayari. Di ba? And so, that is what we will do also. So, tingnan natin mga kapatid ang reminders dito. Verse 1 ng chapter 3. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder. Ito na naman, reminder. That you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust. Scoffers, ito mga scoffers yung nagtutuya. Saan naman dyan? Hindi naman totoo yan. Mga scoffers yun. Ito ang kanilang sinasabi. Verse 4, and saying, where is the promise of His coming? Tagal na niyong sinasabi, darating ang Panginoon, darating ang Panginoon. Ngayon, wala pa. Nandiyan na ang COVID-19, hanggang ngayon, wala pa. Ganon. And these are scoffers in the last days. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. Wala naman. Namatay na yung mga fathers natin, mga lolo natin, lolo at lola natin, hanggang namatay na sila. Hanggang ngayon, wala pa rin. Yun, mga scoffers po ito. Sabi ni Apostol Pedro, ito ang mangyari in the last days. Pero sasabihin ko sa inyo, the coming of the Lord is very, very sure. For this, they willfully forget. Tingnan niyo ang word, willfully forget. Meaning, nagdesisyon sila, sabi na, talagang gusto namin kalimutan niyang sinasabi na darating ang Panginoon. Ayaw nilang maniwala. That by the word of God, the heavens were of old, and the earth is standing out of water, and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. Anong incident po ito? The incident of the flood during the time of Noah. So, nire-remind sila ni Apostol Pedro. Itong mga taong ito, talagang sinasadya nilang kalimutan. Historical ito. Nangyari talaga ng sanlibutan ito ay nagbinigyan o ng hinatulan ng Panginoon sa pamamagitan ng universal flood. And they cannot disprove that, of course. Ang ibig sabihin, mayroong sigurado na paghuhukom. There is that certainty of judgment. Now, ito pang verse 7, but the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Tingnan niyo ito mga kapatid. The heavens and the earth which are now preserved. Hindi pa nangyayari. Preserved pa. Naka-preserve pa. Preserved by the word of God. By the same word. Of course, the Lord Jesus Christ is upholding all things by the power of His word. Sabi ng Hebrews chapter 1. The same word na nagsabi, pre-preserved, ina-uphold ang sanlibutan at ang kalangitan. The same word na nagsasabi rin, these are reserved for fire. Mga kapatid, totoo po yan. Ang sanlibutan ito ay susunugin. Reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Ngayong panahong ito, mahirap magsalita tungkol sa judgment. Pero mga kapatid, basahin niyo po ang salita ng Diyos. Maraming warning tungkol sa judgment. In fact, maraming warning patungkol sa impyerno
kaysa pagpapatotoo patungkol sa katunayan ng langit. Kasi ang tao by nature, mga kapatid, talagang bulag at bingi sa katotohanan. Ayaw talaga, by nature, ayaw nila. And so, baka naman, itong pangyayari ngayon, that God has allowed, the COVID-19, will provoke their minds to really think about the certainty of the coming judgment. Ito pang verse 8, "But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day." Now, hindi po ito nangahulugan na parang mayroong araw din doon sa Panginoon na ang katumbas ng isang araw doon ay 1,000 years sa atin. Hindi po. Ang eternidad ay walang time. Wala po yun ng panahon. Hindi sinusukat doon ng araw. But rather, ang length ng forbearance na para bagang sinasabi ng tao, ang tagal naman. Bakit wala pa? Hindi pa na dumarating ang Panginoon. Sa Panginoon, parang one day lang po yung 1,000 years. Okay? But surely and truly, the Lord will come. Verse 9, "The Lord is not slack concerning His promise." Ano yung promise na ito? Darating po siya. Hindi po ang Diyos na parang nagpapaligoy-ligoy sa kanyang pagbabalik muli. Hindi po. May timetable po siya. Pero ang kanyang pag-antala ng kanyang pagparito is for people to repent. Kaya tsansa nga ito ng tao eh. Ako kung pwede lang. In fact, nananalangin ako. Sabi ko, Lord, kailan ka darating? Kailan ka darating? Even so come, Lord Jesus. Pero it's not my timetable. It's the timetable of the Lord. Sabi dito, the Lord is not slack concerning His promise. Talagang darating siya. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. As some count slackness, but is long suffering to usward. Nagtitiis ang Panginoon. Not willing that any should perish. Ayaw niya na kung kahit isa may mapahamak. Grabe. Ito ang longing ng Panginoon. Ayaw niya na kahit isa may mapahamak. Kaya yung doktrina na may predestined na to hell, nako, wala naman yan sa Biblia. Wala yan sa Biblia. Oo. So, not willing that any should perish, but that all, ninanasa ng Panginoon, all, lahat, lahat ng should come to repentance. Di ba? Dahil tapos na binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, ang tao, ang responsibilidad niya, repent and believe on Christ. God cannot repent for you and will not repent for you. Di ba? He died for you. Totoo yun. He became our substitute. Totoo yan. Pero He will not repent for you. Yan, mga kapatid, ang responsibilidad ng tao. He must turn from false gods and come to Christ. From false doctrine to come to Christ. From sin and come to Christ. He must change his mind. That would lead to a change of action. So all should come to repentance. And then verse 10, itong sabi, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up." Grabe po ito, mga kapatid. The day of the Lord will come as a thief in the night. Wala nakakaalam kung kailan. Of course, palapit ng palapit. Pero hindi natin alam. We have no specific date as to the coming of the Lord. But we have substantial knowledge that it is coming very, very near. Ito mga pangyayari nito. So, as a thief in the night. And then, ano daw mangyari? The elements will melt with fervent heat. Grabe. The elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Grabe, mga kapatid, ito. Hindi po ito biro-biro at hindi po ito metaphorical. This is not a figure of speech, I tell you. This is literal, plain words from the Apostle Peter na talagang pagdating ng Panginoon, itong sanlibutang ito, gugunawin po ito. Gusto kang manirahan dito forever, kasama kang magugunaw dito. Sabi ka, parang imposible yan. No. Gusto nyo alamin? O sige, pag-aralan nyo ang tungkol sa mga hydrogen bomb, atomic bomb. Itong mga kinakatakutan ng mga tao. Sabi pa nga ng isa, yung nabasa ko, matagal na yon.
ang America, for example, has the capacity to destroy the whole world 8 times. 8 times, matagal yun. Nabasa ko yun eh. And so with Russia and with China. So anong ibig kong sabihin dito? Ito na sinasabi dito ni Pedro, ni Apostol Pedro, na sabi niya, the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Mga kapatid, hindi ko po kayo tinatakot. Sinasabi ko lang po dito ang katotohanan para maintindihan po natin, iisa lang po ang pag-asa natin. Hindi po relihiyon ang pag-asa natin. Hindi ang ating kung anong mga nagawa o magagawa. Wala po, lahat tayo makasalanan eh. Magtiwala ka sa magagawa mo, hindi yan pwede makapasa. Ang langit perfecto na lugar, hindi pwede doon ang anumang kasalanan. Ang kailangan natin, yung nagbayad sa ating kasalanan. Na siya lang ang pwedeng maghugas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo kung ikaw ay mananampalataya sa kanya. Yan lang po ang pag-asa. Tandaan po ninyo, hindi reliyon. Hindi mga santo-santa. Iisa lang po ang nagbayad ng kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Na sumigaw po siya, sabi na, it is finished. Tapos na. Hindi niya sinabi, I am finished. No, it is finished. Tapos na binayaran. Kaya ang kaligtasan, libre, regalo. Pero, magdidesisyon ka kung tatanggapin mo o i-reject mo. Sana, kaibigan, kung napakinggan mo ang mga bagay na ito, pagbulay-bulayan mo. Tandaan nyo ito, kahit na magpilosopo ka ngayon, mamamatay ka pa rin. Magpilosopo ka ngayon, ayaw mong paniwalaan ito, haharap ka pa rin sa Diyos. Mayroon pa rin paghuhukom. Hindi yun mawawala. Hindi yun makakaila. O kaya it will not be curtailed or it will not be postponed. It will come on time. Kaya nga, dapat nagtunay po tayo kay Jesus Christ. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood at sana nagbigay ito sa atin ng mga paalaala mula sa sulat po ni Apostol Pedro. Patuloy po niyong basahin ito mga kapatid at mga kaibigan.